na ng Overseas Workers Welfare Administration ng minaltratong OFW sa Saudi Arabia. Inaasikaso na ang kanyang mga dokumento para makauwi ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Raynel Pawid, exclusive. Nai-record ng domestic worker na si Richelyn ang pagtatalo nila ng kanyang employer nitong nakaraang linggo. Rinig ang pag-iyak niya habang tinatanong ang amo kung bakit siya sinampal. Ipinadala ng OFW ang audio recording sa kanyang ama rito sa Pilipinas. Nitong Biyernes, idinulog sa News 5 ng ama ni Richelyn ang sitwasyon ng anak sa Saudi. Nangangamba na rin sila dahil hirap na silang makontak si Richelyn. Ngayong linggo habang nasa loob ng banyo, patakas na nakatawag sa News 5 ang OFW. Kwento niya simula nang dumating sa Jeddah noong Hunyo ng nakaraang taon, madalas umano siyang nakatitikim ng sampal tuwing mainit ang ulo ng amo. Nung ano po, sa sobrang hirap po, kasi hindi po ako makahaya ng talitin. Nagtibatay po ako. Pagkasampal po sa akin, hindi po ako ngayon. Tapos kanina na po ako. Mag-iisang linggo na ring balisa si Richelyn matapos ang huling pananampal ng amo. Nagalit daw ito nang linisin niya ang oven toaster. Hindi po ito talagang buhay tulong ko kasi ito parang po nito, parang trauma. Sa isang video call, kinuha ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang detalye ni Richelyn. Pull out ka na. Kausap ko na yung welfare officer. Nang kaparehong araw, napunta na sa Philippine official sa Saudi ang kustodiya ni Richelyn habang inaasikaso ang kanyang mga dokumento para makauwi ng Pilipinas. Ang Department of Migrant Workers naman nakikipag-ugnayan na sa Saudi authorities para sa mas pinaigting na proteksyon ng mga OFW roon. Ayaw natin maging complaint-driven yung ating monitoring. Gusto natin preventive siya para we can be there for our workers talaga pag nagkaroon na sila ng pangangailangan. Sa halos 900,000 na Pinoy workers sa Saudi, malaking bilang ang mga domestic worker. Sa record ng OWA, lumalabas na nasa $400 o 20,000 pesos kada buwan ang kalimitang sahod ng domestic workers sa Saudi. Nagbabalita mula sa Frontline, Raynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.